Mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na nakiusap umano ang Tehran sa Washington para sa isang kasunduan. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai, walang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nilinaw nito na tanging ang Oman lamang ang kanilang kasalukuyang kausap kaugnay ng pagbuo ng isang rutang magtitiyak sa ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Paliwanag ng Iran, nakatuon ang usapan sa isang posibleng bagong ruta na katanggap-tanggap para sa Iran at Oman at gagalang sa soberanya, seguridad at pambansang interes ng dalawang bansa. Nilinaw naman ni Bakai na hindi nangangahulugang muling ganap na bubuksan ang Strait of Hormuz kung magkakasundo sila ng Oman sa nasabing ruta. Mula nang sumiklab ang digmaan noong Pebrero, nangaunti ang bilang ng mga commercial vessel na nakakadaan sa strait dahil sa mga pag-atake, pagharang at mga bagong restriction na ipinatupad sa lugar. Ipinaalala rin ni Bakai na ang mga operasyong militar ng Estados Unidos sa rehiyon ang dahilan nito at mananatilian niya ang ganitong sitwasyon hanggat nagpapatuloy ang Amerika sa kanilang agresyon laban sa Iran. Giit ni Bakai, hindi pagkakaunawaan ng Iran at Oman ang sanhi ng problema sa Strait of Hormuz, kundi ang mga operasyong militar ng Estados Unidos at Israel laban sa Tehran. و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه، مادامی که محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و منافعش تداوم داشته باشه، مادامی که همه مواردی که آمریکا در این مدت نقض کرده نقضهاش ادامه داشته باشه، قاعدتاً در وضعیت تنگه هرمز اتفاق خاصی، تغییر خاصی نخواهد افتاد. لذا Una nang sinabi ni Trump na nakiusap sa kanya ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar at iba pang bansa sa gitnang silangan na huwag munang ituloy ang malawakang pag-atake laban sa Iran. Aniya, ang pakiusap ay dahil naniniwala ang mga ito na posibleng mabuo ang isang kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz at nuclear program ng Iran. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. Ayon kay Trump, kasama ring nakiusap sa kanya ang Iran na ihinto ang pag-atake dahil gusto na aniya nitong makipagkasundo. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said, we'd like to make a deal now. Gayunman, mariing itinanggi ng Iran na humiling ito sa Estados Unidos na itigil ang planong pag-atake. Tinawag ng Iranian media na isang bagong kasinungalingan ang pahayag ni Trump at muling pinag-ingat ang publiko laban sa mga umunoy distorted at mapanlinlang na impormasyon kaugnay na negosasyon. Nagalit naman si Trump sa pagtatanggi ng Iran at tinawag na mapanlinlang ang mga leader nito dahil humihiling umano sila ng pagpupulong pero hayagang itinatangging may usapan sa Washington. Giit ng US President, nagsimula na ang mga pag-uusap at may karagdagang negosasyong nakatakda sa mga susunod na araw, bagamat hindi nito tinukoy kung saan at sino ang mga kalahok. Patuloy namang naninindigan ng Iran na hindi ito humingi ng kasunduan sa Estados Unidos at wala ring nagaganap na direktang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Iginiit din ng Tehran na ang Estados Unidos ang unang lumabag sa mga naunang napagkasunduan kabilang ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود. Ayon sa Iran,
May mga mediator na nagsisikap na buhayin ang nasabing MOU bilang paunang hakbang tungo sa mas malawak na kasunduan, partikular sa isyu ng Strait of Hormuz. Pero giit ng Iran, dapat munang tuparin ng Estados Unidos ang mga nilagdaan nitong pangako bago humingi ng bagong kasunduan mula sa Tehran. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.